Okay. Alam niya naman, member naman siya ng chat Ano group natin? natin eh. Let Anytime us naman pwede put tayo ourselves in the eh. presence of the Lord. Ganun In the name of the Father and Son and Holy Spirit. Amen. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat at muli po mo kaming tinipon sa aming weekly liturgical Bible study. Salamat at binagyan mo kami ng pagkakataon upang mapag-aralan at muling mabusog sa iyong salita na nagbibigay buhay at pag-asa. Salamat o Diyos sa pag-aayos mo ng aming mga schedule sa araw na ito upang mabigyan ng oras ang pagninilay at maliwanagan kami sa iyong mga salita. Ipadala mo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo at buksan mo ang aming puso't isipan. Nang sa gayoy, matanto namin ang mensahe na nais mong iparating sa mga pagbasa. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from Against us, and lead us not into temptation, deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Oh, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, now never shall be, Never shall be, and world now. Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, everybody. Magandang gabi mga kapatid. Maganda pa Okay, kayo sa so gabi. ang mga pagbasa natin ngayon ay mainly titled Salt and Light. Parang continuation ito ng mga Beatitudes. Beatitudes are shows the countenance for those who are who will Following be Christ. following Christ. Ito ngayon is additional salt and light. Light naman. So let us begin with the gospel reading. Okay. Brother. Ang ating ebanghelyo ay hinango kay Mateo, Kabanata 5, talata 13 hanggang 16. Ang pamagat ng ating ebanghelyo, asin at ilaw. Kayo ang asin ng buong mundo. Pero pag wala ng alat ng asin, paano ulit ito mapapaalat? Wala ng kwenta, yun, itatapon, tatapakan na lang yun ng mga tao. Kayo ang ilaw ng mundo, di pwedeng maitago ang isang siyudad na tinayo sa mataas na lugar. Walang tao nagsisindi ng ilaw para takpan ng malaking bowl. Instead, inilalagay ang ilaw sa tamang patungan para magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat paliwanagin ninyo ang ilaw ninyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mga mabubuting ginagawa ninyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Okay. Sinong gusto mag-share ng Comment. general introduction ng readings? Okay. Pwede tayo mag-share. Kanya lang, gusto niyo English? Tagalog? Okay. No. Kahit na ano. Kahit na ano. Well, what you prefer, it's okay. Basahin ko lang yung yung sulat ni Pope Francis concerning his reflection on this gospel. Ang sinasabi that we are the salt of the earth. Sabi ni St. Francis,
Salt is used to season food. Faint It is na. the unseen ingredient that gives flavor to everything. Precisely for this reason, since ancient time, salt has been a symbol of wisdom, a virtue that cannot be seen, but that adds zest to life, which without it becomes insipid, tasteless. Yet that kind of wisdom does Jesus mean? What kind of wisdom does Jesus mean? He uses the image of salt immediately after teaching his disciples the Beatitudes. We see them that the Beatitudes are the salt of the Christian life because they bring wisdom of heaven down to earth. They revolutionize the standards of the world and our usual way of thinking. And what do they say? In a word, they tell us that to be blessed, to be happy and fulfilled, we must not aim to be strong, rich, and powerful, but humble, meek, merciful, to do no evil to anyone, but to be peacemakers for everyone. This, Jesus says, is the wisdom of a disciple. It is what gives flavor to the world around us. Let us remember this. If we put the Beatitudes into practice, we embody the wisdom of Christ. We will give savor not only to our lives, but also to the life of society and the country which we live. Salt does not only bring our flavor, it also has another function, which was essential at the time of Christ. It preserves food so that it does not spoil and go bad. The Bible has said that there is one food, one essential good that is to be preserved above all others, and that is the covenant with God. So in those days, whenever an offering was made to the Lord, little salt was added to it. Let us hear what Scripture says about this. You shall not let the salt of the covenant with our Lord, with your God, be lacking from your cereal offering. With all your offering, you shall offer salt. Leviticus chapter 2, verse 13. Salt does serve as a reminder of our basic need to preserve our relationship with God because He's faithful to us and His covenant with us is incorruptible, inviolable, and enduring. Under Numbers 18, 19, and 2, Chronicles 13, verse 5. It follows that every disciple of Jesus as the salt of the earth is witness to the covenant that God has made and that we celebrate in every Mass, a new, eternal, and unbreakable covenant and a love for us that cannot be shaken even by our infidelity. Another one, sinabi niya about light naman. Sinabi ni Pope Francis, pwede ba magtuloy pa rin? Okay. In second image, which is light, you are the light of the world. A great prophecy was told of Israel, I will give you the light to the nations. As a light to the nation, that my salvation may reach to the end of the earth. Now that prophecy has been fulfilled because God the Father sent His Son, who is the light of the world. The true light that enlightens every person and every people. The light that shines in darkness and dispels every cloud of gloom. Jesus, the light of the world, tells His disciples that they too are the light of the world. This means that we receive the light of Christ, the light that is Christ, and we become luminous. We radiate the light of God. Yan. So, Okay. Thank you, Brother Butch. Pwede ko basahin yung footnote dito sa chapter Okay. 13. Ito yung Tagalog version ng sinabi ni Brother Butch. Tinatawagan tayo ni Jesus para baguhin ang mundo. Hindi ito nangangahulugan na magiging katoliko ang lahat ng tao, kundi kailangang maging asin at ilaw ang iglesia para sa buong mundo. Para sa mga Hudyo, hindi gaanong pampalasa ang asin, kundi para huwag mapanis o masira ang pagkain. Ang tipan ng asin, ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Panghabang panahon ito at tinitiyak ang pamamalagi ng bayang pinili ng Diyos. Ito ang pakikipagtipan sa mga maglilingkod sa Kanya, magpakailanman. At inaasinan din ang mga handog
para alalahanin ang panghabang panahong pakikipagtipang ito. Kaya naman tinatawag na asin ng mundo ang mga alagad ni Jesus sapagkat sa pamamagitan nila nakikinabang ang daigdig mula sa pakikipagtipan sa Diyos. Kailangan nilang panatilihing naglalagablab sa daigdig ang apoy ng pakikibaka para sa tunay na katarungan at kaganapan. End of commentary. Okay, thank you, Brother Alex. Welcome, Kuya So, Rodi Charles. Ay. Kuys. Welcome, Kuys! Kuys, sinabi na namin kay Habi kahapon na you are already crossing over to the servants. Endorsed ka na. okay, so imay-imay natin, no, ang pagbasa. So, sa tayo kay at Brother Jerome. Sa talata 13, diyan ba si Brother Jerome? Wala yata. Makain na ako. Sige Pag lang. makain. Okay lang ba? Enjoy your dinner. Sige lang, sige lang. Number 13, basahin ko na. Okay, sino ang tinutukoy ni Jesus na asin ng sangkatauhan? Ano ang mangyayari kapag ang asin ay mawalan na ng alat? Ano ang magiging halaga nito? Sa talata 13 lang, no? Kayo ang asin Oh, 13 lang. ng sangkatauhan. Kung ang asin ay mawawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Yun po yung Yes, thank you, Brother Jerome. Sunod naman si Brother Tunying. Sa talata 14, sino naman ang tinutukoy ni Jesus na ilaw ng sanlibutan at bakit hindi ito maitatago? Kayo ang ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Thank you, Brother Tunying. So, pangatlo, si Brother Kuis. Brother Kuis sa talata 15. Brother Kuis? Are you there? Yan na. Yes po. Yes po. Okay. Sa 15, ano ang ginawa sa sinindihang ilaw? Saan ito nilalagay at bakit? Wala na nagsisindi na ilaw at naglalagay dito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang pagtungan upang matanglawan ang lahat na nasa bahay. Thank you, Brother Kuis. So, balik tayo kay Brother Butch sa talata 16. 16. Ano ang dapat gawin ng bawat isa sa kanyang ilaw? Bakit dapat nilang gawin ito? Okay. Gayon din naman, dapat paliwanagin ninyo ang ilaw nyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mabubuting ginawa ninyo at purihin ang inyong Ama na nasa langit. Amen. Thank you, Brother Butch. So, tanong, Brother Tonying. Ba't ako? Ayan na naman si Batman. Batman. Anyway, may mention ko lang, yung nabasa nung unang nag-share, Brother Butch sa Brother Alex, ay mayroon palang covenant of salt. Oh. Such thing as covenant of salt na nasa Old Testament pa. Yung binanggit ni Brother Butch, nasa Numbers 18:19, At saka sa Leviticus. 2 Chronicles 13:5-8, Leviticus 2:13, Ezekiel Yeah. 43:24.
Yon. So that is the covenant of in salt. And ibig sabihin, yung salt ay symbolizes permanence because it's a preservative and also purity. Sabi ito sa commentary ko. And also, like naman, since Israel is located on a mountain ba yun? It's somewhat above na nakikita. So it should be a light to the nations. Ang Israel. And this is mentioned in Isaiah 42:6. Kung i-check nyo doon, nandoon ang parang prophesied light to the nations. So ito ay interconnected na sa Old Testament yung mga ganong terms. Brother Tunying, any Tanong. question? Yes. Ang asin ba nawawala ng lasa? Paano wala ng Yes. lasa? Yung aking asin dito, 10 taon na natin, hindi nawawala ang lasa. Hindi, yan yung pagka ginagamit na susunog. Kasi ang ginagawa sa niya, nasin, nagpapalakas ng ningas ng apoy yan eh. Nilalagay sa oven para yung mga binibake. So pag nasunog na yan, nawawala na siya ng yung tinatawag nating alat. Alam niyo sa science, pag inano mo ang salt, nagbibigay siya ng, if I'm not mistaken, yellow light. Pag Tama. inano mo siya sa spectrophotometry kasi, sa lab, ginagamit yan. Pag nilagay mo sa apoy yung salt, ang i-emit niya na light is yellow light na maningning na light. Pero pag parang may nabasa ako dito na commentary na ang salt daw hindi nasusunog. Susunog ang, Kaya nasusunog, hindi nasusunog. Nasusunog ba yun? ang cation na sodium is nasusunog. Pero yung knuckle, sodium chloride, which is Ang salt, chloride, paghihiwalayin mo siya para para masunog siya. Yung sodium kasi is an iron. A metal. Hindi kung yung asin niya, pababayaan mo lang dyan na nakatiwangwang, tatabang ba yun? Eh, sabi dun sa sabi dun sa pagbasa parang Tatabang parang yun. lilipas din. Oo. Pero Kasi supposedly ginagamit yan sa nga, pagpaninga sa oven eh. Yung salt para magandang apoy. di ba, ano nga siya, nakaka-preserve. Ah, Kung meron kayong symbolizes kung meron the kayong preservative. oral trash, yung alam mo yung singaw, magaling magmumug kayo ng may asin na ang Kaya bilis, kita mo, yung di ba yung kinabukasan, magaling na pata- agad. yung pata ng ham, di ba? Yun, Oo. Brine yan, pinapasok brine. yun. Oo. Ni-injection na ng brine. Oo, ayan. Paano nga po, preservative nga yun. Ano pa ba gamit ng asin? Pampalasa. Ayun nga, nabanggit na ni Brother Hector tsaka dun sa mga binasa natin na commentaries na ginagamit din siya nga dun sa covenant. Covenant of salt, ang tawag nila. Symbolize Kaya kung purity. babasahin mo Symbolize yung purity ibang and- parts, And like Numbers 18:9, saka 2 Chronicles 13, saka Leviticus, nabanggit na yung covenant of salt. Kasi yung salt, everlasting na preservative. Ano nasabi doon kanina? Preservative Binasa siya. ko din kanina yun. And Pang matagalan. it shows permanence. Pang Ang matagalan. matagalan. Oo. Kaya doon pa lang may covenant of salt niya. Kaya ginamit ni Jesus siguro dito sa New Testament, you are the Kasi- salt of the earth. Kasi Oo. ibig sabihin, yung relationship mo kay God is like salt na hindi dapat tumatabang. Diba yun nga po yung binasa kanina para sa mga Hudyo hindi Oh. gaanong pampalasa ang asin, kundi para huwag mapanis o masira ang pagkain. Ang Preservative. tipan ng asin, ang pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, panghabang panahon ito at tinitiyak ang pamamalagi ng bayang piniling ng Diyos. Ito ang pakikipagtipan sa mga maglilingkod sa Kanya. Yeah. Covenant in salt. magpakailanman. Yeah. Covenant in salt. Yan ang Doon sa pagkukumpel, di ba merong Salt. Opo, holy salt. Tapos ginagamit din yung holy salt sa sa ating mga bahay. Diba kailangan Surprise Mga salt. corners. Oo. Para hindi, mga corners mo para hindi ka para hindi ka ng pasukan demonyo. ng sa mga, spirito. yun, hindi ba pamahiin yun? Ay, hindi po.
Blessed yung salt. Sacramental yun. Sacramental po siya. Biblical yan eh, di ba? Yung sa Apo. covenant on salt, biblical Ano, yan. Nasa Old binasa. Testament pa yan eh. Hindi po siya pamahiin, hindi ka naman maglalagay ng amulet o anting-anting sa gilid ng bahay. Yung Kasama salt ng na yun, holy water yan. binless. Opo, binless yun. Yung paglalagay ng mga coins, Ayun ang pamahiin. Kasi daw, yun daw, pagka nilalagay mo, hindi, dadami ang kayamanan, no? Sana oil. Sana oil. Magmumultiply. Ah. Paano kaya yung Naubusan ng mag-multiply? Iano mo, ibabaon mo. Paano dadami yun? Pero may naano ko doon, may nabasa ko or kinorward ko rin ba yun? Yung regarding doon sa covenant nga. Di ba? Yung mga old covenant yung papatayin yung hayop and then ihatin sa gitna. Tapos ihihilera sa pagkabila. Tapos padadaanan nyo ng Panginoon ng apoy. Pero ang binabanggit doon, pinatulog niya si Abraham. He falls into a deep sleep. Meron palang yun, may significance pala yun. Na bakit ganon? Na during the covenant, tulog siya. Kasi pala, pagdaan ng Panginoon, kung sa in the form ng pot of fire, para masunog yung offering, inaano niya na siya mismo yung magfulfill ng covenant. Kasi alam niya na ang tao cannot fulfill the covenant. Nasaan yung asin doon? Marupok Ano yan? siya marupok. Regarding covenant po, kasi di ba sinabi natin na mention kanina yung covenant sa asin. Parang ganun yung na Covenant in si salt. God, siya talaga, walang walang doubt. He fulfilled yung niya, yung part niya sa covenant. Pero tayo, hindi tayo Hindi tayo faithful. fulfill. Even nga si King Ever David, since. di ba, naging unfaithful din. Ever since, kaya nga pinadala niya yung kanyang only begotten son who fulfilled the covenant for us. Pero Kasi- humingi naman ng patawad si David. Aha. Ano po? Humingi naman ng papatawaran si Haring David. Oo. Oo naman. Oo naman. Kasi nga di ba ang description kay David Yeah, is pero a man after God's own heart? pero kita mo, hindi pinayagan ng Panginoon to siya ang gumawa ng kanyang Bahay. bahay. Dahil nga ang kamay niya puno ng dugo. Imperfect pa Namatay rin din siya. si Absalom. Oo. Kaya pag hindi siya busy kasi, na-attract siya ng mga temptation eh. Tulad ni David, di ba? Nasilip niya yung kapitbahay niya. Tapos, para doon siya na nagpisa yung kasalanan niya. nakita niya kasi naliligo Ayan. Oo, nakita niya yung si Bathsheba. Oo. Yun, tapos Kaya nga Pinapatay para yung ma-cover asawa. up, di ba? Pinauwi niya si Pinalagay niya sa Uriah ba front yun? line para mamatay yung asawa. Si Uzziah. So yung anak ni Bathsheba ang gumawa ng temple, di ba? Solomon. Absalom ba yun? Sino ba yung si Absalom namatay? Si Absalom ba yun? Di ba si Bilang- Absalom yung nasabit yung buhok sa puno nung nangangabayo, nung hinahabol na siya? Ano pa? Yan Tanong si pa. Absalom. Okay, so bilang mga Katoliko, tayo ngayon, paano tayo nagiging asin? Pamagitan ng sinasabi ni ang sinasabi ni but being humble, meek, merciful, do not do evil to anyone, but to be peacemaker for everyone. So dapat tayong mapagkumbaba, malumanay, maawain, Andun hindi po, gumagawa ng masama sa kapwa at taga-ayos ng sigalot. ang Para sagot sa po lahat. nasa verse 16. Gayon din naman ang inyong liwanag sa paningin ng mga tao at makikita nila ang inyong mabubuting gawain at pupurihin nila By ang example. inyong amang nasa langit. Hindi sa atin yung papuri, pero sa Panginoon because of our good deeds or work. Ilaw daw yun, hindi daw yung asin. Sabi ni Brother Tony. Actually, itong readings, it implies virtuous living. It pertains to Kasi extension ito ng Beatitudes eh. It pertains to So, sa apostles po kasi even yung reading ngayon is regarding sa apostles, di ba? They were sent 2 by 2. Extension yun of yung proper living of a Christian. Yun.
Kaya dapat nakikita rin yung tulad ng behavior ng mga sa Beatitudes, yun nga, extension lang ito. We are considered as salt and light of the earth. Dapat nakikita sa atin yung tamang asal. How Yung can you mabuting be asal na How can you be ma- the light nga po, 'di ba? Ang sabi nga, we have to reflect the light of Christ. So oh, kailangan kung ano yung pinakita ni Christ na example. Yun yung Being gagawin poor natin. in spirit. Sabi Ah. yun, last week. By being poor in spirit. So parang tayo dapat laging maalat. Laging At pawis. saka parang ano nga, sabi nga nila, may asim pa. Kumbaga, Ay, iba naman yun. Yeah. Brother Tony, iba yung maasim sa maalat. Ibang sense ng pero taste yan. lasa pa rin yun, di ba? Lasa. Eh, di ba nga sinabi na nga natin, hindi siya mas pampalasa, kundi ang asin, mas gamit siya bilang preservative. Bilang siya pampalasa. Ang stress doon is not in the pampalasa. We have to preserve kung ano yung gusto ng Panginoon. Yung covenant niya. preservative and permanence. Yes. Ang ibig sabihin ng salt. And purity. Actually, purity rin. Purity din. Ano? Meron na Keywords sabi ka? kanina ni Brother Hector kasi yung continuation nga ito ng Beatitudes. Pinakita ko ano yung magandang dapat na maging characteristic ng mga followers niya or ng apostles niya or sa modern day tayo kung ano dapat yung dapat natin maging tamang asal. You have to live by example. Yeah, we have to show You it have to by live the example. virtues para nakikita sa atin You yung have to ilaw. live Christ, share Christ. The light of Christ. Ano po? Ano na tayo? Share na? Antag dito? Oh, keywords? Keywords? Keywords na? Sige Okay. po. Anyway, maiksi lang naman ito. Yeah. Sige po. I will try to share. Keywords, salt and light of the world. Salt and light. Please sit down, he said gently. Tell me what you need. Ano yung hulihan? Anong sabi? Quickly found the inhaler and helped her use it. Slowly, Yung number 16. when he looked at the inhaler, he realized something. It was almost Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang. the woman looked at him in shock. You didn't have Mabubuting gawa. You saved my life. The man smiled softly. Anyone would have done the same. She reached for her purse, but he gently stopped her. Ano yun? Kindness. Somebody's watching Si some... Brother Butch na nanonood. Hindi, I'm looking at something na pumasok sa ko na about kindness eh. Alam, mahilig ako sa mga view ng mga kindness. Katulad ni Alex, very kind. Talaga, Brother Butch, nasa likod mo ako. Itutulak kita. Ako nasa likod mo. Hindi, tutulak kita. Ano pa? Maiksi lang to eh. Oo nga po. Alam mo, salt and light of the world, ano? Salt and light of the world upang makita ang mabubuting gawa. Asin ng sangkatauhan. Meron na. Ayun na po, salt and light of the world. Tagalog. Panatiliin ng alat ng asin. Preserving and illuminating. Panatiliin ng alat ng asin. Preserving and ano po yung isa, Brother Jerome? Illuminating. Yun. Ilaw. Illuminating. Illuminating. Ano yung sabi niya, Brother Butch? Yun nga, yung sabi ko, panatiliin ng alat ng asin. Ayan. Preserving, yun na yun. Yun na rin yun. Transformative agents. In English lang. Yun na rin. Alisin ko na to. Nakikita niyo po ba yung sinusulat ko? Hindi niyo makita. Ako nakikita ko. Okay. Okay na po yan? Okay, first reading.
Ay, stop share na ako. Ako, magbabasa na pala ako. Sorry. First reading is to be read by Brother Alex. Okay. Saglit lang po ah. Ang ating pong unang pagbasa ay hango sa aklat ni Propeta Isaiah, chapter 58. Ay, no. Tama ba ako? Chapter 58, verses 7 to 10. Okay? 58, 7 to 10. Ang mga nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangang mga kamag-anak ay huwag kayong magkakait. Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo at matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi magtatagal at manunumbalik ang inyong kalusugan. Mahahayag sa inyong unahan ang mabubuting ninyong gawa. At sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa araw na iyon, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin kapag kayo'y humingi ng tulong. Sasabihin niya, naririto ako. Kapag itinakwil ninyo ang pang-aapi, maling pagbibintang at pagsisinungaling, kapag ang nagugutom ay kusang loob ninyong pakakainin at tutulungan ang mahihirap, sisikat ang liwanag sa inyong nasa kadiliman at ang inyong kapanglawan ay magliliwanag gaya ng sa katanghaliang tapat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ni Brother Omni. Okay, himay-himay natin. Brother Jerome, sa talata Nahawa ka na. 7, ayon kay Isaiah, ano ang dapat gawin para sa mga nagugutom, mga walang tirahan, mga walang maisuot, at para sa mga kamag-anak? Yan po ay corporal works of mercy. Ang mga Amen. nagugutom ay inyong pakainin. Ang mga walang tirahan ay inyong patuluyin. Ang mga walang maisuot ay inyong bigyan ng mga damit. At sa mga nangangailangan, mga kamag-anak, ay huwag kayong magkakait. Yun. Yung pala ang responsibility. Brother Tonying, sa talata 8, kapag nagawa nila yung dapat gawain sa kapwa nila, ano ang kanilang mararanasan sa kanilang sarili? At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan at ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Iba yung binasa niya doon sa binasa ko, no? At sa iyong huling pagkatulog. Thank Pero you. magandang Yo, Brother Tonying. yung binasa ni Brother, sorry po, Brother Brother Kuis, Rector. Yung binasa niya ni Brother Jerome kanina, yun yung Mhm. sagot doon sa tanong niya, no? Ni Brother Tonying kanina. Paano magkaroon ng alat? Oo. yung Ilaw. kapag nagawa nila yung dapat gawin sa Corporal works. kapwa nila, Corporal ano, kanilang mararanasan. Corporal. Hindi, parang pwede rin yun eh. Another kwan rin yun. Ito yung definition. Hindi, pwede rin. Kasi sa aking version, kung magkagayon, sisikat ang liwanag, Apo. yung nagtulad ng bukang liwanag, at mabilis gagaling inyong mga sugat, bubungan ang inyong Balik ang katwiran at kalusugan. papatubayan kayo ng kaluluwa. Yun din.
Very general question. Ayan dito, So, brother, brother, unahan ang mabubuti niyong gawa. Di ba yan yung sa verse 16 kanina? ayon sa gospel, Apo. So, susunod, brother, quiz. Sa talata siyam, ano ang itutugon ni Yahweh sa kanilang dalangin at paghingi ng tulong at kapag itinakwil nila ang pang-api, pagbibintang at pagsisinungaling? Sa araw na Talata siyam. Sa araw na iyon, diringgin ng poon at dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan nyo ng pag-aalipin at pagsukay sa akin at ang masamang salita, iwasan kung ano man nagugutom at napakaini at natutulungan. Ang kadiliman humamanod sa inyo maging kinaliwanag at katanghalian. Tinapos ko Okay. na. Tinapos na ba? Opo. Hanggang 10 na po yung binasa niyo. Hanggang 10. May tanong pa ako sa 10 eh. Sige, go ahead. 10, ano pa pala, extension lang pala, ano pa ang mararanasan nila kung pakakainin nila ang mga nagugutom at tutulungan nila ang mahihirap? Sa talata 10, Brother Butch, please Kung read again. magbibigay kayo ng pagkain ninyo sa nagugutom, magliliwanag kayo sa dilim. At ang dilim na nakakapalibot sa inyo ay magiging parang tanghaling tapat. Thank you, Brother Butch. Yung magiging ano, no? Ano? After effect. Any question? Ano na ito? Isaiah. Ito na yung mga sagot doon sa tanong. Ibabag pag 58. Isaiah 58. Hindi ko talaga maiugnay ang katangian ng asin na maalat sa buhay ng taong mananampalataya, isang Katoliko. Paano ko sasabihin sa isang tao na, hoy, kailangan maalat ka para maging tunay kang Katoliko? Ano, naiintindihan niya ba ako? Hindi kanya maintindihan. Hindi Yung nga, mga kasi literal Kasi dapat. pag sinabi mo Babasahin ko maalat yung ka, panat. ang isipin niya, hindi Komentary siya sa naliligo. yun. Kasi mas maliwanag Brother yung Tunying. ikaw, mas maliwanag yung ilaw eh. Kasi yung ilaw, kapag ikaw ay merong ilaw, may liwanag ka, nung mawala yung dilim. Hindi, kaya papaliwanag mo, ano ba ginagawa mo ng asin? Yan. Papaliwanag mo sa niya, sapat ng asin na nagbibigay magandang lasa. Preservative. Paano yun eh? Katapatan dun sa covenant. Katapatan. No? Katapatan dun sa covenant yun. Hindi maintindihan ko ano yung Babasahin ko yung commentary dito. Hindi mo naman Sa sasabihin literal 8:7. na asin ka. Yung Kasi sa mga meaning mo lang. Okay, basahin ko na. sa mga ordinaryong Katoliko, hindi na maintindihan yung asin ay covenant. Yun ay tanda ng iyong kasi nga, Kaya nga, hindi babasahin ko kasi muna, Brad Tunying. LDS. Hindi mo Okay. din nakapag-LDS. Kaya hindi talaga naman maintindihan. Kaya nga po tayo nag-aaral. Sige po, Brother Hector. Okay. Sa commentary sa 58:7, sabi niya, the hungry, homeless, naked. True religion requires easing the burdens of others and providing them with life's necessities. Makikita sa James 1:27. These are works of mercy and charity practiced in the Old Testament by persons such as Job, Tobit, and Tobit. They are endorsed by Jesus as conditions for salvation, according to Matthew 31:46. CCC 24:47. Yun. So, ganun. So, application.
True religion is doing works of mercy. Brother Tunying. Yun yung pagiging asin. Kasi parang kung titignan mo, naintindihan ko yung ano ni Brother Tunying kasi parang vague para sa mga makikinig kung ano yung pagiging asin. Kaya lang kasi, ang in-explain nga dito kung paano magiging asin, ito yung sagot sa pagiging asin yung binasa kanina ng mga katangian. Yun yung magiging, para magiging Virtue. Application of virtues. kung you have to, yung gagawin mo yung mga sinasabi na huwag kang mag-aalipin, pakainin mo yung nagugutom, damitan mo yung mga walang damit, yung walang tirahan, papatuloyin mo. Ayun nga, in other words, yung corporal works of mercy nga, i-apply in real life, hindi hindi Application. lang through words or kundi by action. Kasi ang Pero sabi yung- nga dito sa hindi sapat ang pagbabalik loob sa Diyos mula sa puso. Nagaganap ang pagbabago kasabay ng pagbabago ng mga tao at institusyon. Dahil ginagawa tayo ng mga ito na kabahagi sa mga kawalang katarungan at kasalanan ng lipunang ating ginagalawan. Di mabilang na mga kasalanan, katiwalian, pagbibili ng sarili, karahasan, ang bunga ng kolonyalismo at ang kalakip nitong dependensyang ekonomiko at kultural. Kasi dapat by hindi lang true words. Ano kasi yung asin parang, paano ba sasabihin? Metaphor? Preservative. Is Means it a preservative. metaphor by kung sasabihin ko? Inihahambing kasi yun. Oo. Metaphor, di ba? Oo. Is it a Kaya Parang nga- maalat ka for works of God. Hindi. Hindi ka matabang. Kaya nga tayo binabatikos eh. Pangalawa tayong Catholic country sa Asia, kanya lang pinakakurap. Tatawagan pa naman tayong Catholic country. Kasi nga hindi po pinapractice. You have to put it in Ah. practice, not only in Masa- words. Masakit pa niyan yung mga karamihan na nakaupong gumagawa ng kalokohan. Katoliko. Leaders pa naman. Graduate ng Supposed to be Ateneo, leaders. Lasal, Katoliko. UST, na dapat Oo. may Catholic formation. Hindi po lahat. Alam nyo, hindi po lahat. Hindi nila Yung mga engineers, hindi marami nila doon ang graduate ini-imbibe ng yung UST. tinuro. Oo, Yung hindi mga engineers, yung mga tinuro, they are DPWH. not imbibing kung sa ano yung itinuro. Pero kung nakinig lang sila sa 4 na theology, doon sa 4 na semesters, siguro maganda yung magiging result. Pero I don't think they had, Ginawa lang imbibed nilang academics eh. Hindi Ginawa lang nila na to kailangan to fulfill the requirements to pass the yun lang. subject. Parang ganun lang. Ah, Hindi nila dinibdib po kasi. Pero sa aking experience po, nung ako'y nag-aaral sa UST, talagang, kasi ang unang-unang subject din sa theology is salvation history. Talagang history kung paano tayo and then ang sumunod is yung mga sacraments. And then sumunod is moral Usually, theology. Catholic school yan eh. Maraming religion subjects yan eh. And I started with, kasi nasa private school din ako, may religion subject din talaga. Mula elementary hanggang high school. Kaya sabi ko, bakit ganun yung mga naging Kasi nga, they did not put it into practice. Nadinig nila, ito yung sinasabi ngayon doon sa natin, sa gospel, sa mga pagbasa natin. Hindi lang dapat nasa puso. Gagawin mo. Hindi pwedeng lang, salita lang. Dapat gagawin mo talaga. Di ba? You have to put it in practice. Sa kanila kasi, kaya nagkaganoon, hindi kasi nga ginawa. Hindi ginamit. Nadinig lang. Di ba? So, naging asin, pero hindi na-fulfill yung gamit. Hindi alam yung kahulugan Hindi Hindi na-fulfill lamang yung meaning gamit na nung- asin. Dapat na-preserve. kanila, O dapat application. naging pampalasa nga, sabi. Pero hindi. Hindi kasi ginawa yung dapat na gagawin. Yun lang yung gustong sabihin ng pagbasa eh. Kasi dito sa unang pagbasa, binibigay yung katangian, di ba? O ano yung magandang gawain. Inano niya, dinefine na niya eh. Oo. So, ibig sabihin, nangyayari yan, maski nung unang panahon. Panahon Opo. pa ni, Opo. before Christ pa. Time Ngayon, immemorial. Paring David nga, di ba? Paring David. Oh. Boboso. Hindi naman sinasadya, naglalakad lang si Tas, nakita niya eh. Hindi naman niya alam na meron naliligo doon, ano? Kasi Na- bakit kasi pinasundo pa, naninilip pinasundo. eh.
Nasa top Nakita. pan siya sa bubong eh. Oo nga, Nakita niya lahat nakita. yung Nakita. Tapos, tumingin pa ulit. Tapos, pinanood na niya. Pinasundo na doon. Tapos pinatawag na niya. Oo, Pinatawag tapos niya. pinatawag na. Oh, di ba? Yun Tapos naman, nakipagrelasyon pa. pinut into action na niya. Hindi nga lang hindi nga lang nakipagrelasyon nag-commit pa siya ng crime, di ba? Kasi nga, murder niya yung asawa. Murder pa, no? Murder. Pinadala sa frontline, di ba? Hindi pa rin makaano si Brother Tunying. Siguro may gustong sabihin si Brother Tunying. Spill it out na po. Okay, Brad Tunying. Baka nagkukunwari lang si Brother Tony. Para lang ano. Para maano yung sinasabi natin. Para malaman niya yung nasa puso't damdamin at isipan natin. Ma-imbibe niya. Nagkukunwari lang to si Brother Tony. Oo. Sige na, Brother Tunying. Sabihin mo na ang iyong nasa looban. Siguro nga, siguro mas diretsuhin na lang natin. Huwag na natin sabihin sa mga anak natin, mga apo natin, oy, kailangan may lasa kayong asin, ha, para kayo maging tunay na mga Kristiyano. Sabihin na lang natin na, ito yung mga gagawin ninyo, magsimba kayo, mangumpisal kayo, maging magalang kayo sa mga magulang, tumulong kayo sa mga mahihirap. Huwag na yung sabihin mo sa kalooy, kailangan huwag mawawalan ng lasa yung asin sa pagka-asin mo. Ang hirap eh. Ang hirap. Actually, Ang hirap mag-relate eh. Diba? Actually, Brother Tunying, you don't really have to say it. You have to live it. Dapat ipakita mo, ikaw yung magmumodelo. Kaya nga By sinabi, example. ikaw ang maging ilaw, di ba? Yung ilaw, hindi mo itatabi sa ilalim ng kama or sa itatago mo, pero lalagay mo sa lampstand para mas makita. So, ibig sabihin nun, ikaw mismo sa sarili mo, gagawin mo yun para makita, para ikaw ang maging ehemplo. Di ba? You don't really have to say it. Yeah, dapat mong gagawin para makita. Tama po yung ilaw, madaling makita eh. Ilaw nga, madaling maintindihan yung ilaw. Kailangan may sinag, may liwanag yung inyong lampara, yung ilaw nyo bilang taong Kristiyano. Pero yung sabihin mo, kailangan may alat ka. Para sinabi mo, kailangan may asim ka pa. But talagang gusto niya isingit lagi yung may asim ka pa. Hindi, ganun lang po din talaga paghambing. Kasi metaphor nga po yung ginamit, yung asin. Ano ba ang gamit natin? Ginamit mo yan, magpapaliwanag ka pa. Preservative. Oo, Preservative yan. ang asin. Kasi ang bottom line po talaga niyan, dapat ipakita. Hindi lang through words, kundi by action. Yun lang po yung Preservative, naka-summary permanence. nung readings. Saka purity rin, pinapakita. So, ipapakita mo kasi if you just tell it by words without doing it, ano yun? Diba? Hindi Faith without action is dead. Okay. So, keywords. Keywords na, keywords. Keywords for the first reading. Keywords. Pagkain sa nagugutom, damit pa sa walang damit. Yun na lang, corporal works na lang po. Corporal works na lang, corporal works. Corporal works of mercy. Para diretso na, isa na lang. Ano pa po? Okay, so general ko na. Second reading. Tapos na po? Okay na po to? Oo. ang Nandiyan na dami. natin. Ito kasi Pag dito, enumerate mo yan, marami yung corporal works. na ano rin dito kasi tungkol dito, ano ba yung mangyayari, di ba? Kung magkagayon, sisikat ang liwanag sa inyo. Kung nagawa mo yun, yung prescription na yun, anong mangyayari? Di sisikat ang liwanag sa inyo, so may liwanag pa rin. At saka, ano pang sabi doon? Hindi magtatagal, manunumbalik ang inyong kalusugan. Ito yung yung mangyayari kung gagawin natin yun, di ba? Parang ito na rin yung love your neighbor as yourself.
Oh, tapos ayun pa, sa araw na yun, diringgin ni Yahweh ang inyong dalangin. Kapag kayo humingi ng tulong, sasabihin niya, naririto ako. Parang sinasabi na mas magiging receptive si Lord. Kasi ginagawa mo yung gusto niya. Tama ba ang aking intindi, Brother Jerome? Panginoon ka ng tulong, narito. Yes, doon, ano ba, yung pleased si Lord sa mga ganong gawain. So Siya ano, naman talagang gusto niya eh. o nga, ano pong gagawin Follow natin? him eh, kung by his example eh. Anong keywords ang ilalagay natin doon? Or phrase? Tumawag ka. Ha? Tawag ka sa Panginoon. So, sorry Brother Jerome, hindi ko siya masyadong madinig. Muffled yung sound niyo. Tawag ka sa Panginoon. Tumawag, Diringgin ni Yahweh ang iyong dalangin. tumawag ka sa Panginoon. Saka di ba ito din yung yung karugtong nung kanina? Yung sabi niya, mahayag inyong sa unahan ang mabubuti niyong gawa at sa inyong hulihan ay papatnubayan kayo ng kalwalhatian ni Yahweh. Doon sa kanina, ang sabi doon ay, yung sa verse 16, yung paggawa mo ng mabubuti. Tapos, actually, yung para maano yung papurihan ng Panginoon. Di ba yun din yun? Yung good works mo. Yung good works mo. Mahayag yung good Glory. works mo. And then, at the same Give time, you glory. are praising and giving Glory to the Lord. Oo, glory to God. Kaya naman parati we always give glory to the Lord. Oo. We And don't, then, we don't own any good. All good comes from the Lord. luwalhatiin ang Panginoon. Hindi yata mabasa. Namabasa po ba? Dito Oo. dapat yata Oo. nandito din yun di ba? Tawag sa authenticong pananampalataya. Mateo, ano na nga yun, verse 16, makita ang inyong mabubuti. Manatili yung mabubuti, makita ang mabubuting gawa. Papurihan. Iyan na yun. Andito na pala. So, igano ko lang Pasensya na po kayo kasi medyo mahirap Copy kung, paste. kung hindi ko agad gagawin na No problem. yung connection ba? Mas maganda na yung connection preserving and illuminating. Underline natin yan. Sisikat ang liwanag. Manunumbalik ang inyong kalusugan. Tama po ba? Sabi lang kayo kung mali yung ginagawa ko po Feel free. Tapos itong corporal works of mercy, doon na sa life. Ibahin natin yung kulay. Ano ang magandang kulay? Pink. Aha. Tama po ba? Yeah, pwede na. Okay. Tapos na po. Meron yata nakalagay Okay, so, second reading. So, you are the light of the world. Exorcism song. Malayo pa po sa Chinese New Year. Quiz, masyado excited sa Chinese New Year tsaka sa Ash Wednesday Okay. Okay, second reading Basa, by Brother Jerome. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumariyan, pinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalaging na panununta o matataas na karunungan. Ipinasyak kung wala akong ipinangangaral sa inyo kundi si Hesus Kristo na itinangkot sa krus. Kaya mahina
takot at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ganda nung Salamat. ang ganda nung huling verse. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, nababatay ang inyong pananalig kay Kristo. Praise Kasi God. Holy Spirit na nagsabi. Okay, himay-himayin natin. Sino susunod niyan? Saan ba tayo tumigil? O Brother Alex, Okay. sa talata 1, papaano ipinahayag ni San Pablo ang Diyos noong siya'y nagpunta sa mga taga-Korinto? Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Thank you. Ano ang sabihin ng hiwaga ng Diyos? Paki-explain. Mystery, Ano yun? hindi mo nga ma-explain nyo kasi mystery. Hindi ba? Hiwaga. Kaya nga sinabi niya si simpleng ano eh. Dito nga lihim na panukala ng Diyos eh. Pero God's- sinabi niya hindi sa pamamagitan ng malalim na pananalita o mataas na karunungan. The mystery of God, sabi sa footnote, God's secret known only to Himself. Yun na pala. Is His plan for the salvation of His people. Hmm. It is clear from 1 Corinthians 1:18 to 25 Mhm. that the secret involves Jesus and the cross. So hindi na siya Place hindi na of siya secret. mystery, other good manuscript read testimony. Hindi na siya secret. Hiwaga kasi yung iba patotoo ang ano naman. Mystery na siya, mystery. Patotoo. Hmm. Sa ibang manuskrito daw. Testimony. Oo. Okay, sa talata, okay na? Talata 2, Brother Jerome, Budo ko. ano ang pinagpasyahan ni San Pablo noong naroroon siya? Kapagkat nung ako'y nariyan, ipinasyak kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesus Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Yun na nga. Parang yung binasa ko. Yun yung mystery niya. Yun yung mystery. Pero bakit ang dami pa rin hindi naniniwala na ipinako si Christ sa cross? Sinabi na nga ni Pablo, di ba? Pinatutuhanan niya. Dami pa rin nagde-deny niyan. Siyempre, mga Diyos, yung mga Hudeo, Di ba? Dami pa rin in denial hanggang ngayon. Hindi lang ng mga Jews. Yung mga Jews, hindi lang yung mga Jews, kundi yung mga unbelievers talaga na Ang liwaliwanag na sa Bible kung minsan hindi pa maayos, oo. hindi pa maintindihan, binabasa na nga Hindi pa maintindihan. Hindi siguro sa hindi maintindihan, they refuse to listen or Diba to sa understand. katuruan ng Blind. Islam? Blind ang kanila. Ganun din din sa katuruan ng Islam. Which Well, one? hindi- Itong pagpako kay hindi sila Oh, sabi iba daw yung pinako. Ayaw. Si Judas daw. Tama ba, brother? Si Judas daw yung pinako. Invento sila. Wala Next, sa- Brother Tonying. Sa talata 3, ano ang naramdaman ni San Pablo noong siya ay humarap sa mga taga-Korinto? Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Bakit?
Thank you, Brother Tunying. Bakit? Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Kasi hindi rin siya siguro sanay maging public speaker. Hindi, Kaya tsaka natin. di ba pine-persecute doon? Nasa siya, nasa Gentile countries siya eh. Why? Persecution. Di ba yung mga Christian? Pero yun dun sa i-explain sa susunod na verse, sa aking pananalita, Brother Hector. Ito, sabihin ko yung commentary dito, Brother Tunying. Sa English, yung fear and trembling, di ba? Comment niya rito, a biblical expression for one's reaction to the power and presence of Almighty God. Yun, siguro na feel niya Fear yung of presence God. ni Almighty God, kaya nanginig siya. Fear and trembling. Fear and trembling. Oh. Fear and much trembling, Holy fear. reverential fear, based on Oh. a sense of Nanginginig God's siya, fear and Oh. trembling. transcendence, permeates Paul's existence and preaching. Compare his advice to the Philippians to work out their salvation with fear and Fear trembling, and trembling. because God is at work in them, just as his exalting power was paradoxically at work in the emptying, humiliation, and obedience of Jesus to death on the cross. Wow. Holy fear. So for talata 4 hanggang 5, Brother, So sa Diyos siya natatakot? Sa Diyos po. oh, Hindi siguro sa tao. naramdaman ng presence ni God. Fear So of the hindi niya Lord. makakontinue yung sarili niya. Presence of the power of God Almighty. Karap po eh. Di ba kasi yung pinunta niya para i-preach si God eh. And he doesn't use his own strength. Sabi sa Nagkababa siya to depend wholly on God. So siguro na-feel niya yung power ni God. So, sabi dito sa footnote dito sa po. Dito. oh, Ang sabi naman dito. At ako ay mahina, takot. Malamang ang nanghihina si Pablo nang una niyang ipangaral ang ebanghelyo sa isang mariwasang lungsod ng mga Griego na sanay sa pagkakaroon ng mga alipin at imoralidad. Pareho ang ating nararanasan sa pag-ebanghelyo sa kasalukuyang daigdig. Mahalaga ang paghahanda, pero ano ang maghahanda sa atin? Inaanyayahan tayo ni Pablo na tanggapin ang hiwaga ng krus at matagpuan dito ang lakas ng Espiritu. Nagkaroon ng pagpapatunay ng Espiritu at kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Espiritu ng panalangin, ng pagdurusa. Ibinuhos ang Espiritu matapos magdusa at mamatay si Jesus. Ngunit maasahan natin ang lahat sa piling niya. Walang saysay ang mga pagpapagaling at mga himala at ginagamit din ng demonyo ang mga ito. Kung hindi malalahad sa mga ito ang pananampalataya kay Jesus na ipinako sa krus na siyang gumagawa sa mga hamak at nasa mga dukha. Ayun yung sabi dito sa footnotes para sa verse Ano yung ginagawa rin ng mga demonyo? Pagpapagaling, di ba? Mga albularyo ba yun? Di ba ang sabi naman na ang hindi lang magagawa ng demonyo is to create at saka ano na nga yun? There are two things, di ba? Ano na nga yung isa? Obedience. Hindi man. No, pero hindi. Like, kung ano yung nagagawa ng Diyos na hindi magagawa ng demonyo. to be Number humble. one is to create at saka ano na nga yun? Parang kaya pa rin nila may humility ata eh. Magkunwari. Merong nga false humility. May false Hindi humility. kaya maging humble kasi pride sila, proud. Mhm. Pero kaya nila mag-false humility. Kunwari, pero yung ano nila, ang main ano nila is for themselves pa rin, not for the Lord. It's for themselves. So, tinataas pa rin nila yung sarili. Mhm. Nagpapakababa, kunwari. Pero yun, hindi nila magagawa. Kasi di ba kay Job, nagawa ng demonyo na masaktan si Job, binigyan ng sakit and everything. Pero yun, hindi na makukuha ang buhay.
to create and to take life. Yun ang hindi magagawa ng demonyo. Pero Yun yung sa- kay Job, humingi naman kasi ng permission yung Oo, yung demonyo, di ba? Doon sa usapan nila. Pero, I mean, sa kakayahan ng Panginoon at saka ng demonyo, ang hindi magagawa ng demonyo sa nagagawa ng Diyos is to create and to take life. So parang kung anuhin natin, yung kay Job, parang kung tutuksin tayo, dadaan pa rin kay Lord yan, hihingi ng permission. Lahat ng mga yan. So, Doon pa lang pinapakita na yung primacy talaga ng Panginoon, di ba? Talagang wala nang tataas pa sa kanya. oo. Pero hindi ba the devil is also a murderer? Ano naman? There was a description of Murder in a sense of yung kasi sin, pagka sinabi mong sin, di ba, you have death. Sin is Spiritual death. spiritual death. Opo. Pero physical death, hindi pwedeng kuhanin yung buhay eh. Na-overcome na nila din death eh. Oh, So for instance, na-overcome na yung ni Christ. pulis, yung pulis na binaril niya yung kwan, Ano po? yung kapwa niya pulis. Tapos Hmm. pati yung bata, pinatay din niya. Di ba, puro kwan yan, parang demonic yung ginawa niya. Demonic yung ginawa, pero inallow din inallow eh, no? Ano na nga yung sabi dyan? Ano niya eh, may tanong yan eh, bakit na-allow ni God yung mga ganung mga bagay? Nakalimutan ko yung may sagot dyan, ang ganda yung sagot dyan eh. Kailangan yung suffering, kailangan yung suffering. May greater purpose yan. Kasi Bakit hindi ginagawa? perfect itong mundo natin eh. There's May always greater suffering. purpose yan. Tulad ng mga genocide, di ba? Hmm. Tatanungin mo, nasaan si Lord dyan? Ang Yeah. daming pinapatay ng mga tao nung sa Hitler noon, no? Hitler, massacre. Kaya nga, Anyway, hindi di natin ba, maintindihan. di ba ang suicide nga, di ba ang sinasabi noon is really sabi noon sabi ng churches, unforgivable talaga kasi nga walang pwedeng kumuha ng buhay kundi ang Panginoon lang. Pero bakit nangyayari, di ba? Kasi nai-influence ng demonyo na yung nakuhanin yung buhay niya. Pero nalaw pa rin yan. Siguro sa ibang level yung no? Baka yung spiritual, yung spirit hindi mo mapapatay. Yung spirit hindi makapatay. Hindi, Oo, tama pala. kanya nga, hindi binasa It's, natin yung eternal yung spirit. Oh. Hindi ba binasa soul. natin The spirit the or the soul? The soul. The Ah. soul. Hindi ba binasa natin yung first reading? So pag gumagawa ka ng corporal work of mercy, liliwanag sa iyo ang Panginoon at kanyang kapaproteksyonan. Di ba binasa natin yung kanina? Oh. So if you're doing the work of corporal mercy, pinaproteksyon ka ni Lord. Nilalayo ka sa disgrasya. Instead na disgrasya, grasya ang dumarating sa iyo. Tama, Pero, Brother Victor, yung soul, yung eternal. Yung spirit is the one going back to God. Yeah. Yung breath of life, yun yung Yeah, breath of babalikin. life. Kasi di ba meron tayong ilang aspeto? Tatlo. Soul, spirit, and Body. physical body. Pero yung corporal works of mercy kasi ginagawa rin naman ng iba yan eh. O yung mga philanthropist, di ba? Nagbibigay sila ng Pero bro, pagkain. ang ginagawa ng philanthropy, Tapusin mo natin itong reading. Ayun Sige. nga. Sige, tapusin na muna. Next, si Brother Puis. Sa talata 4 and 5, ano ang pamamaraan ni San Pablo sa panghihikayat sa mga tao? Bakit ganito ang kanyang ginawa? Sa pananalita at panangaral ko hindi ko kayo inakit na matatamis ng pag-uusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pagtotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay sa inyong pananalangin kay Kristo. Natapos na po niya lahat. Okay, thank you. So that's it. So ngayon, kung may gusto nyo pang i-open, sige. tanong, Brother Tagtunying.
Sabi mo ba, nasaan naman ang alat dito? Nasaan ang katarungan? Saan na yung asin dito? Ganun pa rin eh. Ayun din pa rin ang tanong ko eh. Dahil alam natin si Pablo ay napakahusay niya, maraming kaalaman yan. Magaling magdiskurso yan. Diba? Magaling manalita yan. Pag nakinig ka sa kanya, very charismatic yan. Pero bakit sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit yung ganun niyang karunungan nung siya ay nangaral dito sa mga taga-Corinto? Kasi nga, hindi wisdom of tao na yung Man. ano. Oo. Parang sinasabi mo si Lord Mhm. na mag-ano. So, papakumbaba na siya, kaya nanginginig siya. Tama. No? Hindi sa matamis salita ng tao. Kasi ano siya magaling na speaker si Yun na nga, sinabi St. niya. Paul dahil ano siya, trains Mhm. na ng Pharisee. Trained by Gamaliel, one of the best teachers Hmm. Oo. of the Pharisees. Oo. Kanya, ang pinakita niya, yung kanyang gawa at pananampalataya na pinakita niya sa gawa. Yung talaga ang premise niya talaga, yung pinipreach niya talaga is yung si Christ and His cross. Yun lang po yung ano doon. Kasi sabi nga na dito, yung binasa ko kanina doon sa footnote, di ba? Ano nga yung ano niya, di ba? Masyadong Jesus maliwanag. Christ and Him Mga crucified. Griego. Sanay sa mga, syempre, sanay sila sa mga magagandang speech. Pero, sinimplihan na niya para mas madali at saka para mas mabigyan siguro ng bigat yung ano niya, yung sasabihin niya. Hindi na nga maaanong talumpati. Anong sabi doon kanina? Sa akin pananalita at pangaral. Hindi sa kausayan ng pananalita Yung. o ng malawak na karunungan. Yung. Yun. Ayaw niyang palabasin yung sarili niya na bida-bida siya. Yun. Ayaw niya magpa-epal. Ayun, tama si Brother Pingin. Ayaw niya magpa-epal. Yun lang yun. Yun, anti-epal din. Yun, anti-epal bill. Mhm. Kasi syempre, ang mapapapurihan doon, pagka ganun, siya, hindi yung inaano niya, pinipreach niya. Diba? Si Lord. Dapat. Dapat si Lord ang focus. I must decrease so He can increase. Ano po? Sagot ko ba, Kuya Tongo? Pwede na po bang ano? Okay, keywords. Keywords? Sapagkat nung ako'y nariyan, ipinasyak kong walang sino mang kilalanin maliban kay Jesucristo na ipinako sa krus. So yun lang talaga yung kanyang focus. Jesus and Him crucified. Related din yun dun sa dating, parang reading natin sa Kalodong na we should not boast ourselves, but we have to boast in the Lord. Yes. Oo nga. Mama, may binasa na nga tayo doon before, no? Pablo rin yun. Oo, tama, may ano din yun may connect dito. Kasi sa paghahayag ng yung mabubuting gawa, hindi dapat yung papurihan pero ang luluwalhatian ng Panginoon. Yung papupurihan ng Ama. So, paano natin lalagay yun dito, Brother Jerome? Ayun, sinabi ko. Ito na yun, ano? Si Kristo na ipinako sa krus. I Ang must ano, decrease. Jesus must increase. ang kikilalan. I am nothing, God is all.
Kikila. Anong sabog dito? Kikilalanin. Kikilalanin. So, ito ay lalagyan ko na rin dito dun sa yellow. Meron pa, ano pa po? Hindi sa pamamagitan ng mahuhusay na talampati, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Meron pa po. Upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Si Bongbong Marcos magaling magtalumpati, ano? Ang inyong May kodigo eh. Tsaka tinitrain siya ng mga magagaling na speaker. ay Kaya nga, magaling magtalumpati. Kaya hindi na natin kahit magaling magtalumpati. Eh, kung hindi naman grounded yun. So, crisis ano lang. Talumpati. ang haba. Upang inyong pananampalataya masandig sa kapangyarihan. Ibla yata yun. Oo nga eh. Upang ang pananampalataya ay Brother Alex, kailan mo daw need yung POS? ano po? Kailan mo kailangan yung POF? Yung sa readings? Oo. Kayo Hindi, po kung prayer kailan, of the faithful. apo, kung kailan nyo po pwedeng makita. Tinatanong sa akin kung kailan mo daw need. Ganun? The soonest, para magawa ko po yung yung sa liturgy, para makompleto ko lang. Parang kailangan ko lang yung assignment. Para Brother ako, Alex, ano gusto mong gawin ko? Ano bibigyan mo sa assignment? Alam mo naman, nasa likuran mo lang ako. pwede ka naman mamili kasi lay minister ka naman. Pwede ka rin namang kasi hopefully si Brother Jerome ng natin, commentator. Ayan na, talagang So, comment. pwede kang reader. Mamili ka po. Or kung Lay kulang minister tayo na lang ng lay ako. minister. Hindi naman maganda boses ko eh. Hindi, Ikaw pa. Ikaw pa. Lay minister na lang tayo. Sige po. Pero just in case na kulang tayo sa pagbasa, pwede po kayo. Sige, oo. And also si Brother Hector. Yung Oh, mga yan. maliliwanag Boses yan. magsalita po. Oo. Pwede Pero si magsusot ka ng di ba? Yung puti. Yung white po. May white White? po kayo. Wala akong white White eh. na, kahit na white polo shirt po. Not necessarily naman barong. Opo. Pwede naman kayo sa Yung dati kong shirt, hindi na kasya eh. Maliit na. Bro, hindi ko kasalanan yun ha. Sarap kumain eh. Matagal na eh. Meron pa po ba na or ano na ilalagay natin? Quiz. Tahimik naman ni quiz. Kuys, ang tahimik mo nga. Siguro meron na tong Kakailang kape na yan. meron na siyang ang po natin, ang salmong tugunan, sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Tapos ang ating gospel acclamation, sinabi ni Jesucristo, ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. So, yun talaga ang pamantayan, si Christ. Kung hindi lang mundo ang tunay ng dagat. Meron pa po ba? Tulungan niyo naman po ako.
Salt and light of the world. Ito na lang kuhanin ko. Sabihin. Tama po ba yung ginagawa ko? Sabi lang kayo Kung mali, pwede ko naman pong tanggalin. Mukhang meron na po yata hibla. Gawa po ng hibla, kape pa po. Oh, ang dami mo ng kape Give glory to God by being salt and light on the earth. Okay. Mahalin na natin to. Meron na season break. Thank you sa mga paalala mo, Kuis, regarding sa liturgy. Bukas, first Friday, First Friday na ba? Ayo nga, no? Tapos first Saturday. Thank you sa reminder, Brother Jerome. Dapat makagising naman ako ulit ng maaga. Na makasimba tsaka makapag holy hour. Kasi ang aga sa amin alas 5. Bago mag alas 5, dapat nandun na. Kasi rosary and everything. Next week po, Saints Pedro Bautista, Paul Mickey, and Compassions tomorrow. Okay. Saints Pedro Bautista, Paul Mickey, and Companions, please pray for us. Meron pa po ba tayong pwedeng ilagay dito? Yung dalawa lang, okay na. Sisikat, ang liwanag man ng balik. Ayun na rin, salt and light na rin. Ano po? Meron na kayo, Brother Jerome? Yung hibla ko parang ganun lang Dedication po this Saturday. Pray Tagalog? bilang sa okay. We'll pray for you, boys. Sige po, Tagalog, ano po? Tayo ay maging asin at ilaw sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na para sa mga kapuspalad nating mga kapatid. Lalong-lalo. Ay, ano ba to? Sorry po Lalong-lalo. Tayo maging asin at ilaw sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na tama sa mga Lalong-lalo na para sa mga kapuspalad nating mga kapatid. para sa mga kapuspalad. Ay, anong nangyari? Brother Tonying, meron po kayo? Hugot ang aking Pamagitan na lang sa paggawa ng mabuti or palitan mo ng corporal works of mercy. Ano po? Magitan ng? Paano ba itatagalog yun? Alin po? Yung paggawa ng mabuti, lagyan mo ng ipalitan ng corporal works of mercy. Sa pamamagitan ng Ano yung Tagalog yun? ano nga ba yun? Ano itatagalog? Hindi ba yun na yung Tagalog? Kawang gawa. Pagkawang gawa. Corporal works of mercy. Okay. Nakawang gawang Pagkawang gawa. pangpatawa. Kawang gawa. Nakawang gawang Pangkatawan. Ano na yun? ayun yung Pagkaganon. Yan, ano na po siya? What do you call this? Understood na siya. Yung pagkakawang gawa with corporal works of mercy. Tama po kayo. Mas ano siya. Pwede pong duktungan dito. Ito aking Yes, help yourself. ito po ang aking hibla. Ano po? totoo. Na-post nyo na po?
Ay, wala. Hindi, Okay. i-dictate ko na lang. Kinalulugdan ng Diyos ang kabutihang ating ginagawa. Mga gawain kapaki-pakinabang ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Okay. May dagdag ako ba? Sige po. Ating isabuhay ang turo ni Jesus na Beatitudes upang tayo maging asin at ilaw sa mundo. Magaganda. Ang hirap mamili. Ano sa Tagalog, Beatitudes? Hindi ko nga alam eh. Paano? Beatrice. Gusto mo hanapin natin? Translate. Google Translate. Wala pala dito yung aking cellphone. Google Translate natin? Ginugoogle ko na eh. Ayun, thank you. Sige. Ha? Pagpapala ka, pinagpala ka maligaya. Mapapalad o Mapapala. banal na kapalaran. Banal. Banal na. Kapalaran. Kasi Malalim. lagay ko na lang yung Beatitudes. Para mas maintindihan. Mm. Pero pwede naman. Pero ang focus na ngayon is Beatitudes na lang. light and salt eh. Okay. Yung last Beautiful. Sunday, yun ang Ano nga? Beatitudes. Beautiful attitude. Hindi, andyan naman yung Beautiful asin at ilaw na nilagay ni Brother. Upang sabi niya ay nang tayo ay maging asin. Bakit lagi merong okay. Thank you. Yun din yung yung kay ito, at saka ito, parehas. Ito, ganun din. Ito, ganun din. Ano lang, ang ano po niyan, wordings lang. Pero alin pong pinipili ninyo? Neutral ako kasi lahat sila pare-parehas naman ng nasabi. Pili na lang po kayo kung alin yung feel nyo. Para punta na tayo sa quarter to 10 na po, yung mga papasok pa. Tsaka yung mga senior, kailangan ng beauty rest. Di ba, Brother Butch? Oo. Tsaka baka mamaya natutulog na Sister Cindy, hindi mo pa na bibigyan ng good night kiss. Ayaw nga mapahalik eh. Ay, ikaw talaga. Bro, ano lang yun, di ba may gano'n naman yung mga may ibig sabihin yun yung kunwari lang yung ayaw. Pero sa totoo yun, deep inside gusto. nga eh. Ibig Hele-hele sabihin niya bago kere, no? Yon, hele-hele bago kere. Diyan gagaling si Brother Alex. Maraming halik yung si Brother Alex. Ano daw? Nakakaraming halik yun. Siyempre. Sinasamantala namin yun every moment, kasi you'll never know. You'll never know, di ba? Yun naman ang din eh. Ay. Tahimik ako sa pinaka. Tahimik ako sa February 14. Boys,
Hindi lang para sa Magsing Irog ang February 14. Date kayo ni Mama Mary. Oo. Ah, Na tayong lahat, yung magkakapatid, kasama tayo doon. Hindi naman ano lang yun eh. Si Saint Valentine, naging kaibigan lang naman niya yung si ano eh, di ba? Yung kasulatan niya. Hindi naman yun ano eh, platonic relationship yun. Hindi naman siya, what do you call this? kahit hindi naman February 14, tahimik ka naman talaga. Hindi naman yun eros na love, kundi ano. Ano ba tawag doon? Filial or Agape. Platonic. platonic? Oh, pili na po kayo. Kasi sa akin po para-parehas lang siya. And kahit alin po sa akin. Pero kayo po ang magsabi. Ako'y taga-sulat laang. Parang very simple yung una. O, Pero Tito okay. Hector, ikaw. O daw. Yung una, parang very simple na okay Ito na lang. naman. Okay na? Okay. Pero lagyan mo ng through our Alan dito. service. Ito na po. 2 hour. Oh. Sulat ba niya yan? Quiz? Kanino galing Kay yan? quiz. Kay quiz po ito. Isang sentence lang yun eh. Very short. At least, unless meron kayong ibang gusto. Ito naman yun eh. O, tingnan mo, sa Tagalog, ito rin yun, no? Nilagay ko nga lang Yun katulad lang naman eh. ng Kristo. Something like, Kasi dun sa sa preaching ni Paul, si Christ yung ano niya talagang hina-highlight niya eh. So nilagay ko yung tulad ni Kristo. Ito naman, kinalulugdan ng Diyos ang kabutihan nating ginagawa, mga gawain. Ano naman, nandun din yan sa ano natin, di ba? Ito, mahayag ang inyong mabubuting gawa. And then ito, Pwede na yan. atin sa buhay. Ano po? Alin na po? Ito na po? Yun na yan. Give glory to God. Okay. Give Nandiyan na naman yung salt at akalat. Ang hirap intindihin yung Ayaw talaga niya yung salt. Masarap yung salt. Ang hirap naman pagka walang lasa, Brother Tunying. Bland. Para mga ano. Diyan marami nagkasakitan tao diyan sa asin. Ay bro, sabi Kidney? daw sa asin. It's not from the asin. Inom Dahil daw po sa ng patis. Gatorade. Yung asin at saka yung asukal ang maraming naging dahilan yan. Kaya nagkaroon ng sakit ang mga tao. Hindi daw asin, patis daw ang mahilig ang Pilipino. Hindi po yan. Ang problema po kasi sa high blood pressure is yung insulin resistance. Even sa sugar, ganun din. Metabolic, ano po kasi yan metabolic disorder sila. So, it's not actually a disease, kundi ano yan, metabolic na disorder. Okay? Diba sabi nga, pag mahilig ka sa maalat, di ba? Nagkaka-high blood ka. Sabi nila kasi nga, pagka maalat ka, nagkakaroon ka ng retention ng water. Nakikita ka ng ano. Kaya kailangan uminom ng maraming tubig para ma-flush mo yung water. Ayun, no, sabi niya, sobrang pagod. Yun, stress po. Stress is also contributory na factor sa high blood pressure and also for diabetes. Although yun ay kasama sa factor yun sa cardiovascular health. Reflection question na po tayo. Hugot. Hugot. What virtues do I possess that make me light and salt of the world? Ano ang mga konkretong gawa na kailangan kong gawin upang maging asin? Ayun, tinagalog na niya. Ano ang mga tamang gawa upang ako ay maging asin at ilaw sa mundo o ng mundo? Ilaw sa dilim. Ilaw. Oh, ilaw. Oh, Ilaw sa mundo. ilaw. Sa gabing madilim. O tanglaw.
La, 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 la. Meron pa po. Ano ang mga kailangan kong dapat gawin kapag nawawala na ang aking alat tulad ni Brother Tony? Paano ko Ano? paalatin ang aking pagkatao para maging... Hindi, joke lang yan. Wala. Brother Paano? Tunying, oh. Brother Tunying, oh. Loloko ka, oh. May asin pa ito. May asim pa, oh. Kita nyo? Wala yan sa asim na iba yan, kahulugan ng asim. Ano Hindi po? Ano galing po sa Diyos ilalagay yan. natin? Sa Diyos Paano payapunin ang paano palaguin ang makapanata. pananalig kay Kristo upang maging liwanag sa taong kahabag-habag? Ano daw? Pwede nyo po bang isulat na dito para hindi ako mahirapan? Pasa nyo na po dito sa chat. Alam ko, may binabasa po kayo eh. Baka pwede nyo ipasa. Para medyo gumaang-gaang naman po yung akin. Kasi baka mamaya mamadispel ako, mapagalitan nyo pa ako. Pasa Ikakapit nyo po ko sa lang. chat. Pasa nyo po dito sa chat natin. Oh. May chat box naman po tayo dito eh. Ano nga ba yung chat natin? Ano nga yung dapat kong gawin kapag nawawala na ang aking alat katulad ni Kuya Tony? Yun nga, yun ba sinabi niya? Ito talaga, Brother Jerome. Nililito mo ako. Valid naman yun. Oh, naka-iPhone pa si ano ah. iPhone ba yun? Gamit-gamit ni Brother Tunying. Tusyal. Wow. iPhone eh. Di ba may Apple ba yun sa likuran? May logo eh. May logo na Apple, no? Di pa ako nakakaroon ng Apple ah. Marami dyan. Ano eh. Apple, oo. Yung Apple na Apple. 100 pa. Sa akin, guwaba lang eh. Guwabal. Oh, pero mas May maraming Apple. vitamin C yun. Kasi yung hamon eh, corporal works. No, again. Do the corporal works of mercy. Ah, okay. Opo at honor gamit ko. Ano? Ano po? Gamit Ano ko is daw opo at honor. Opo at honor gamit ko. Oy, may opa ka na, may honor ka pa. Ano ba ibig sabihin ng opa? Lagi ko nadidinig yan na opa, opa. Mga Korean. Yung brand ng cellphone. Hindi, Oppo yun. Brand na cellphone. Isama mo na rin ko, do corporal and spiritual works of mercy. Do. Parang Yung ano opa, yan, ibig sabihin no, asawa. And works. Ay, and corporal. Spiritual works of mercy. Para ipagdasal yung mga akwan. Okay. Nandiyan na yung hugot ko. Asan po? Nandiyan sa MFC Serban. Hindi ka ba naka-ano? Bro, hindi ka ba naka-Zoom? Sa Zoom po may chat box tayo eh. Alis ba ako dito? Paano pala na papalalimin ang pananalig kay Kristo? Sige, lalabas na lang ako dito. Maging liwanag sa taong kahabag. Lalabas na lang ako dito. Paano ko ipapadala yun sa ano? Copy. Sa Zoom. Copy. Nilaban ba si Alex? Nilaban. Ito na po. Ba't wala? Paano palalimin ang pananalig kay Kristo upang maging liwanag sa taong habag-habag? Yun. Yeah, Brother Tony yun. Ano nangyari? Ba't lumiit yung screen ko? What happened? Na-occupy nung pictures eh. Show meeting. Ayun, show meeting. And then, stop share. And then, i-share ko siya ulit. Ay, nawala.
Sa Diyos lamang Saan ka pupunta, Kuya Butch? ang aking kaluluwa sa Kanya nagmumula ang Bakit tinanggal mo yung asin? Brother Tonying, O, bakit tinanggal mo yung asin? Ay, sa ano ba to? Question ba to? Ay, sorry. Paano palalimin ang pananalig kay Kristo upang hugot yan, maging hugot. liwanag? Wala ng asin? Asin Walang lang ano? daw siya. Asin lang siya. Liwanag na lang? Ayaw niya maging asin talaga, bro. Hindi niya Mahirap mapaliwanag. Mahirap i-explain yung asin. Kahabag-habag, ignore all. Kahabag. Habag. It's like hyphenated. Okay. May sinulat kanina si si quiz dito di ba? Ano yun? Ay, participants. Ano nangyari? LBS challenge. Preparation of Lent. Ito daw po. Sabi niya, ang hamon, mag-LBS. Online. Ang hamon attend the post-Friday. Ha? Attend the post-Friday. Sorry bro, hindi ko na Yeah, dapat 4 yun? Preparation for the Lenten season? Oh, yeah. Thank you for correcting. Oh, alam na this. Preparation. Lenten season. Yan, okay na yan. Hindi, attend ka nga ng first Friday Mass kasi that is preparation ko na. Oo nga. Meron kasi doon, sacrament First Friday. First Meron dito sa amin, Friday anointing of the sick. devotion. Meron Next week, Talang ang bayan. facilitator si Brother Boy, Attend First Friday devotion. Tama po ba to? Attend First Friday devotion? Bukas. Opo. Okay na po tayo dito? Kalas? Okay na. Okay na. Okay na. Kalas. Syukran. Shukran Mapin. Bastila. Syukran katir. Saan ka here? Ay, Mapin. picture take. Marhaba. Quiz, nasa ka na? Ayun. Aga ni quiz Okay, 1, 2, and 3. Saglit lang. Walang kukurap. Walang gagalaw. Press muna natin ang Control B. Charan! And then, isa pa po. This time with feelings na ha. Okay. Wahid, Itnin, Talata. Biglang ganun. Oo. Brother Tonying, I book ang next facilitator si Brother Boy, no? Brother Brother Boy. Boy, Luna. I think so. Oo. Kasi siya na nag-volunteer ngayon pero sabi ko ako na lang dahil may magtotok ako sa Thursday ng kwan. Opo, nagkataon nga BGMP. naman di ba, nasa siya? Ngayon, nag-excuse siya may kasi sakit sumakit yung paa niya. Sabi niya, nagpapa-therapy daw siya. Therapy. hopefully, okay na siya. Amen. Baka nagpasama. Ha? Okay, Kasi- Brother Tonying. Hapon kasi ang dami Closing namin prayer. nilakad ba? Nahihirapan siya dun sa Pareho stairs. tayo ng damit, Kuya Tony. Oo. Ay, yes. Wow!
Twinings sila, twinings. May alat ka na. May alat. May alat ka na, Brother Tunying. Maalat-alat. Mas gusto ko yung may asim. Ay, ganon. Ayoko nga ng maasim. Brother Butcho, asin daw. Brother Butch, di ba masarap siyempre yung amoy pinipig. Oo, yun ang masarap. Ayoko ng Aba, amoy mo. maasim. Ah, O sa mga handmade lang yung Alin? sa Dapat- servants walang ano walang ganong amoy. Ganon? May ganon talagang ano? Our Lady of Lourdes. Ay, oo nga, pray for us. Our Lady of Lourdes. Amoy Ah, pinipig. 11. 11 po ang ano ng Lourdes. February 11 ang kanyang feast day. Kaya tayo magtapos na tayo sa pamamagitan ng panalangin muli sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos Ama, muli po kaming dumudulog sa iyong harapan upang magpasalamat. Marapat lang po na kami magpasalamat sapagkat suminag na naman ang liwanag sa amin sa pamamagitan ng iyong mabuting muka. Salamat o Diyos at lagi mo kaming sinasamahan sa mga kaganapang napakahirap arukin. Subalit ang iyong espiritong nanahan sa amin ay siyang tumutulong sa amin upang maunawaan ang mga lihim ng iyong panukala. Salamat o Diyos at binibigyan niyo kami ng liwanag kung paano kami dapat mamuhay upang magkaroon kami ng lasa, ng alat, ng asin at liwanag sa kadiliman sa aming kapaligiran. Marami po kaming dapat ipagpasalamat o Diyos. Hindi lang po yung mga nagkaganapang mabubuti sa aming mga buhay sa pang-araw-araw, kundi yung mga hindi magagandang pangyayari, mga sufferings, mga afflictions, upang ito po ay bigyan kami ng katatagan, upang kami magkaroon ng tibay ng kalooban at manatili kaming umaasa sa iyong patnubay. Ikaw po ang aming stronghold, ikaw po ang aming gabay. Kaya maraming salamat po Diyos. Dapat nga lang po namin ikaw ipapurihan ng buong puso, buong isip at buong lakas. Ito po ang aming laging dinadalangin sa pangalan ng anak mo si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. 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 Luwalhati sa iyo, Ama, Anak at Espiritu Santo. Para Para sa Paano ng unang-una, ngayon, at sa walang hanggan. Amen. magpakailanman. Amen. Kain na tayo! Gutom na Para naman, ako! Anak, Espiritu Santo. Amen. Yan. Amen. Have a good night, everyone. Okay. Good night.